Gutierrez. Iaakit na sa Senado. Gutierrez na-impeach ng Kamara matapos ang 8 oras sa debate. Puwersa ng Amerika di ba pang kaalyadong bansa, tuloy ang pag-atake sa puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Mga Pilipinong evacuee sa Japan, problemado pa rin kung paano makakauwi sa Pilipinas dahil walang pera at passport ang mga anak. Ilang bahagi ng Luzon, niyanig na magnitude 5.7 na lindol. Intensity 4, naramdaman sa Maynila at ilang karatig na luwigan. Mga elepante sa Thailand, ipinarada sa mga kalsada para makalikom ng pera para sa relief efforts sa Japan. At docu-film na Never Say Never ni Justin Bieber, natalo nga ba sa takilya ang This Is It ni Michael Jackson? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Matapos ang 8 oras sa debate na impeach ng Kamara si Ombudsman Mercedes Gutierrez, pero bagong botohan, sari-sari eksena ang nasaksihan sa plenaryo. Darito ang report ni Jamie Santos. Pinabura ng House of Representatives ang articles of impeachment para malitis si Ombudsman Mercedes Gutierrez sa Senado para sa alegasyong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sa botong 212 na pabor sa impeachment, 46 naging pabor at 4 na abstentions uusad ng impeachment proceedings. House Resolution 1089 impeaching Ombudsman Maria Mercedes Navarro Gutierrez for betrayal trust is hereby approved. Tuwang-tuwa ang mga kongresistang pabor na ma-impeach si Gutierrez. Pero bago ito, iba't ibang eksena ang nasaksihan sa plenaryo. Sa pagbubukas pa lang ng sesyon, agad sinimula ni House Minority Leader Edsel Lagman ang pagpapatigil na matalakay sa plenaryo ang impeachment complaint sa kanyang privilege speech. Kailangan daw sumailalim pa sa matinding deliberasyon at maaral pa ng mga kongresistang impeachment complaint para raw makaboto ang mga miyembro ng House of Representatives na base sa kanilang konsensya. Binasa rin ito ang isang text message na kumakalat sa mga kongresista na nagsasabi ng mga kongresistang mag-a-absent o ang boboto ng no ay wala umanong makukuhang pork barrel. Agad namang tumayo si Majority Leader Neptali Gonzales II para pabulaanan ang kumakalat na text. Kaya naman isinuling na nito ang motion na talakayin sa floor ang report ng Committee on Justice na naglalaman ng resolusyon ukol sa articles of impeachment. Pero tinutulan pa rin ito ni Lagman. Sumunod naman na umalma si Nueva Ecija Representative Rodolfo Antonio at Zambales Representative Mitos Magsaysay. Sinabing wala silang natanggap na kopya ng report. Isinulong rin ni Lagman na i-hold ang impeachment proceedings, kaya naman minove ni Gonzales na pagbotohan ito. As many as are in favor of the appeal made by the minority leader, please say aye. As many as are against, say nay. The appeal is lost. Majority Leader. Sa botohan, karamihan ng mga kongresista ang hindi pumabor sa motion ni Lagman, kaya naman natuloy na ang sponsorship sa complaint. Nang simulan ng i-endorso ni Iloilo Congressman Neil Tupas sa plenaryo ang committee report ng House Justice Committee, sabay walkout naman sa plenaryo si dating Pangulo at ngayon Pampangang Representative Gloria Arroyo. Inaakusahan si Gutierrez ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan na siya ring pagbaluktot sa kanyang sinumpaang tungkulin. Iginit pa ng mga sponsor ng impeachment complaint na matibay ang kanilang kaso laban sa ombudsman. Nag-ugat ang impeachment complaint sa di umano'y pag-aksyon ng ombudsman sa mga umano'y maanomalyang transaksyon sa NBNZTE deal, fertilizer fan scam, Mega Pacific deal, Euro Generals controversy, pagpatay kay Philip Estanio at law conviction rate. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Pagkaka-impeach ng Kamara kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mambabatas. Itinuturing ni House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr. na tagumpay ito ng taong bayan. Pero giit naman ng minorya, wala raw laman ang mga argumento ng articles of impeachment. Narito ang report ni Salima Refran. Halos di kami makapaniwala. Hindi kami nakakuha ng 90 plus votes lang o 1/3. Hindi 2/3 lamang, higit pa sa 2/3. Nag-uumapaw sa kaligayahan si dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakel sa pag-usad ng kanilang impeachment complaint laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez.
Ang halos 6 na taon na raw niyang pinaglalaban, sa wakas, nagkaroon na rin ng patutunguhan. Sa overwhelming vote kasi na 212 na pumabor, naaprubahan na sa plenaryo ang House Resolution 1089 na naghahangad na usigin si Gutierrez sa alegasyon ng betrayal of public trust. Si House Justice Committee Chairman Niel Tupas Jr. itinuturing naman tagumpay ito ng taong bayan. I think this is a strong message, not only to the Senate, but this is the voice of the nation. Si later representative at dating legal counsel ng Arroyo Administration na si Sergio Apostol, iginagulat ng lahat ang pagboto ng yes sa impeachment complaint. Samantalang hindi pumabor ang lahat ng kaalyado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. It's really time also to look and analyze what's happening in this country. The facts dictates that somehow things should change. Ang minorya, iginit na wala talagang laman ang mga argumento ng articles of impeachment. Ascendancy of numbers to, hindi ascendancy of arguments. Kaya kung kayo nakinig dito, nakikita naman ninyo, talagang mahina yung articles of impeachment. Ginamit din umano ng Malacanang ang impluwensya nito sa mga kongresista tulad na lamang ng text message sa mawawala ng pork barrel ang mga boboto laban sa impeachment complaint. Whether it's true or not true, it had a psychological effect among my colleagues. And I heard from my colleagues that they were also being called by certain high government officials with regards to their votes. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Dahil bumoto na ang Kamara na maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, magkoconvene na bilang impeachment court ang Senado. Gayunman, hindi rin agad magsisimula ang paglilitis. Pagkatanggap ng Articles of Impeachment, pagtitibayin ng Senado ang resolusyon na nagsasabing natanggap nila ito. Kasunod nito, dedesisyonan kung gagamitin ba ang rules ng impeachment na ginamit noong ipina-impeach si dating Pangulong Joseph Estrada. At bago tuluyang masimulan ng paglilitis, pasasagutin muna ang ombudsman sa reklamo laban sa kanya. Airstrikes ng pinagsamang puwersa ng Amerika, Britanya at iba pang kaalyadong bansa tuloy pa rin kahit naglabas na ng ceasefire order si Libyan leader Muammar Gaddafi. Kaya naman ang DFA nagbigay na ng last call sa mga Pilipinong nasa Libya para lumikas na. Narito ang report. Labas na katahimikan ng Tripoli sa Libya dahil sa sunod-sunod na pagputok ng mga anti-aircraft gun. Nasundan ito ng isang malakas na pagputok. Tinamaan daw sa pag-atake ang residential compound ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Ang nasirang gusali malapit lamang sa tent ni Gaddafi. Ayon sa Libyan government, walang namatay o nasaktan sa anilay pag-atake ng Western Coalition kay Gaddafi. Itinanggi ng American target ng pagpapaputok ang Libyan leader. Pero tuloy raw ang airstrikes ng Western nations sa Libya. Hindi nila kasi kinikilala ang panibagong deklarasyon ng ceasefire ng Libya laban sa mga rebelde dahil di rin naman daw ito tutuparin ni Gaddafi. Mula nang simula ng pag-atake noong Sabado, nalumpon na raw nila ang air defenses ng gobyerno at napigilan ang pag-abante ng pwersa ni Gaddafi sa Benghazi. Ayon sa US Defense Department, wala raw nadamay na sibilyan sa airstrikes. Pero ayon sa Libyan State TV, 48 raw ang nasawi at mahigit 100 ang sugatan. Operation Odyssey Dawn ang tawag ng Estados Unidos sa kanilang airstrikes. Miyembro rin ng koalisyon ang Canada, France, Britain, Italy, Belgium at Qatar. At dahil palala ng palala ang sitwasyon sa Libya, ang Department of Foreign Affairs nagbigay na ng last call sa libo-libo pang Pilipino sa Libya na lumikas na. Pero may mga Pilipino raw talagang gustong magpaiwan. Madami naman po sa kanila ang ayaw pong umalis dahil for reasons of their own. So kahit mandatory po yung inaano natin, hindi naman natin po mapipilit. But sinasabi natin na ito na po yung parang last nila chance to get out before it gets difficult. Ayon kay DFA Undersecretary Rafael Segui, sa border ng Libya at Egypt ang nalalabing exit point para sa mga gustong lumikas. Pero ang OFW na si Ronaldo Rivera sa